Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Raj, isang tubong Mindanao from Zamboanga, Tausug po. Balik loob din, alhamdulillah. So nagsimula akong natuklasan ko na yung Islam dito na talaga sa Qatar. At sa gabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilagay niya ako sa mga tamang tao. So, marami akong kaibigan, marami, mabait, matulungin, pero hindi katulad ng yung mayroon talagang Islam sa buhay nila. So yung talagang totoong maggagabay sa'yo. Yung trabaho ko dito sa Ali Binali, sales merchandiser ko. Tapos ano pa ba yung ano? Yung gusto ko sa buhay. Yung gusto ko sa buhay siguro sa hinihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yung isa sa mga layunin ng pag-aaral ko at sana sa lahat ng mga kasama ko dito, yung pinaka goal ko is ako yung maging gawing kasangkapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin niya akong isang kasangkapan na maging solusyon sa problema na nangyayari sa Pilipinas, lalo na kahit hindi sa Pilipinas, sa community lang namin. Kumbaga ako yung maging solusyon ng pagbabago ng mga bawat isa, at kumapit sila doon sa tunay na pagkakaintindi ng tauhid. Kasi marami nagsasabi ng la ilaha illallah pero hindi sila namumuhay doon sa tamang kahulugan ng tauhid. So kulang. Mayroon naman, marami nakakaalam. Kahit bata marunong magsabi ng la ilaha illallah, kahit sino. Pero yung nangyayari dun sa lugar namin, especially sa amin, sobrang dami ng injustices, sobrang dami ng mga magugulong pamilya, yung mga bata, dumadami yung mga kabataan, pero nawawala na sa tunay na katuruan ng Islam. So paano ko gagawin yun kung mismo sa sarili ko hindi ko nakikita kung paano ko magiging solusyon sa kanila? So yun ang inahangad ko, hinihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala at gawin din isa sa mga katuwang ko, yung mga kasama ko ngayon dito, na balang araw uwi tayo kanya-kanya. So paano tayo magiging isang solusyon doon sa komunidad natin? Paano natin paghahandaan yung araw na yun para baguhin yung takbo ng mga pamumuhay ng mga tao? Hindi pwede na ikaw lang, pero yung maging parte ka ng pagbabago ng bawat buhay ng tao doon, siguro malaking ano na yun, parang malaking tagumpay para sa akin. Mabago mo yung buhay ng bawat isa, yung pamilya mo at yung mga malalapit sa iyo, at masasalba mo yung mga bagong kinabukasan ng mga kabataan, at mamumuhay sila doon sa tamang katuruan talaga ng Islam. Lalo na ngayon, dumarami na talaga, talamak na yung social media. Sa social media pa lang, kahit tayo may mga pag-iisip na, pero madali tayong makuha ng social media. What more yung mga bata? So kung yung mga magulang, wala rin talagang kaalam-alam, imposible nang matitino yung mga bata. Siyempre, hindi talaga titino. Pero kaya tayo nag-aaral. So sana yun ang maging mentality natin. Kapag uwi natin, hindi lang yung pansariling interest, pero dahil dun sa gusto nating baguhin. Kung kaya nating baguhin yung Pilipinas, baguhin natin yung Pilipinas. Pero hindi mangyayari kung isang tao lang yung gagalaw. Mahirap, pero doon siguro sa family mo pwede. O hindi, kung hindi dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kanya pahintulutan. Pero hindi mangyayari yun kung pinapakita natin talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtutulong-tulong tayo, iisa yung layunin natin. Yung pag-uwi natin, kasi anong taon na tayo ito? 40 years old na ako. So parang nakikita ko minsan pag natutulog ako, balang araw ka ako, hindi ko mamamalayan, uwi na pala ako ng Pilipinas. Anong gagawin ko na dun? Tapos magkakalayo-layo na kami ng mga kasama ko, ng mga guro ko, mga ustads. So
So ikaw na tatayo ka na doon sa sarili mong ano. Ikaw na yung magdidesisyon. May pamilya ka na. Paano mo patatakbuhin yung pamilya mo? Paano mo maging paano ka mag-iimpluwensya ng mga tao doon patungo doon sa gusto mong mangyari sa buhay nila, lalo na doon sa pag-intindi ng Islam. Pero mahirap yun kung hindi, wala kang pundasyon sa buhay mo. Kaya dito pa lang, inshallah, siguro kahit ako, hindi naman tayo so, sinasabi ko to, pero alam ko marami akong lapses sa buhay, marami akong lapses sa sarili ko, sa pamumuhay ko dito. Kahit sabihin kong sinasabi ko to, pero marami akong nakikitang butas sa mga ginagawa ko. Nagsasabi ako ng la ilaha illallah, pero hindi ko siya sinasabuhay. Kasi maraming challenges maraming challenges. Pero dahil siguro wala tayong training, yung mga basic training lang na pwede mong iwanan, na hindi naman siya nakakatulong sa iyo, maaaring maging training mo na yon, kasi kumakapit ka na doon sa gusto goal mo talaga. So kung yun ang gusto natin, inshallah, siguro kailangan talaga ng paunti-unti sanayin natin yung mga sarili, lalong na yung sarili ko. Minsan natatauhan lang ako kapag may ganito, pero kapag mag-isa ako sa sarili ko sa loob ng kwarto, kung ano-ano yung mga kinakalikot ko, ano ginagawa ko, imbis na magbasa, mas nauubos yung oras ko sa pag-scroll ng Facebook. Meron akong libro, meron akong mga prepare na mga pinaghahandaan ko yung mga sasabihin ko sa pamilya ko. Minsan gumagawa ako ng parang muhadara para doon sa mga family ko. Pero minsan nakakat din. Kasi minsan parang nagde-lecture ako mag-isa kung paano ko sila harapin, kasi medyo matindi yung mga pamilya ko rin Medyo malalim din yung mga doon, mga pundasyon nila. So paano ko yun paano ko i-counter yun? So kung hindi ka talaga handa, kung butas yung mo doon, wala kang baon, naranasan ko na kakainin ka ng sistema. Kung hindi ikaw yung mawawala doon sa current, ikaw yung mapapasama doon sa current. Sumabay ka na doon sa agos. Ganong katindi yung nangyayari. Kung nakikita lang talaga natin nangyayari sa paligid natin. Pero kung naiintindihan talaga natin yung talagang gustong mangyari sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung naiintindihan natin kung ano yung pinaka-purpose ng buhay natin, makikita mo talaga yung difference mo sa kanila. So paano mo ba mangyayari yun? Kasi kung obserbahan ko yung pamilya ko, talagang malayo yung pag-iisip nila kumpara doon sa pag-iisip mo. Kasi parang unusual sa kanila na pinag-uusapan yung mga ganyan. Parang unusual ba na nangyayari? Ano gusto mong mangyari? Napaka hindi matanggap ng pag-iisip nila. Pero naniniwala sila na may talagang may la ilaha illallah. Pero hindi sila doon sa umahawak talaga doon sa ano yung yung purpose ng buhay ko dito. Anong meron? At ano ba kailangan kong gawin? Anong kailangan kong baguhin? Ako ba'y namumuhay doon sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumusunod ba ako doon sa kagustuhan niya, sa mga pinag-utos ko? Hindi. Kaya nasasabi ako ng la ilaha illallah. So ganun katindi yung doon. Kapag ikaw hindi matindi yung kapit mo, sabi ko na, naranasan ko na, talagang sumabay ako sa agos. Napasabay ako doon sa kumbaga yung comfort zone nila, napapasok ako doon sa comfort zone nila. Imbes na ako yung lalabas at ilalabas ko sila doon sa comfort zone nila, ang nangyari, andun na ako sa loob. Nakisabay na ako sa kanila, nakahalubilo na ako. Kung ano yung ginagawa nilang mga kaugalian nila, nakisabay na rin ako. Kasi nga hindi pa matibay, sabi ko mahirap pala. So, kailangan ko ng mga ganitong kasamahan na pag dito ko, parang sabi ko okay So siguro ba't hindi ko to i-adapt doon sa uuwian ko. Magkaroon ako ng ganito. Yung totoong pamilya ko na ganito yung pinag-uusapan. Yung mga kapatid ko, ganito yung pag-iisip. Yung mga uncle ko, ganito yung pag-iisip. Pero hindi Kasi yung pag-iisip nila, naniniwala sila, nagsasala sila. Pero hindi katulad ng pag-iisip natin na may pinaghahandaan tayo. So sila, go with the flow sila. Ewan ko lang kung nakaka-relate po ang lahat, pero ako talaga, yun.
nung umuwi ako sa amin, sobrang tindi nung nung pangyayari. So paano ka magiging isang solusyon sa buhay kahit sa isang buhay ng tao lang, magawa mo ng solusyon siya at mayakayat mo siya, mabago mo yung lifestyle niya, mabago mo yung mentalidad niya at mabuhay siya doon sa totoong inutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kayong dalawa, magtulungan kayong dalawa. Inshallah. Siguro yun lang po yung ko. Yun lang yung pinaka main goal ko sa buhay. Bismillah. Ano, naka-play na, Ustad? Sige na. Oh, naka-play na. Go. Bismillah. Introduce. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saud from Pagadian, then nakapag-asawa ng Davao. So sa Davao na ngayon, which is Calagan tribes. Bali, trabaho ko dito, assistant principal. Mabigat yun ah. Assistant principal. Mabigat. So, pasensya na sa nakakaalam lang nung assistant principal. Tulad si brother kanina, sabi niya, sabi ni Ustad, talagang assistant principal kayo. So yun, medyo tumatagal-tagal na rin dito sa Qatar, almost 10 years na mahigit. Gaya ng sabi ng mga brother, yung buhay natin dito is minsan pagka siguro yung fitra ng Allah na talagang naghahanap ka ng katotohanan at gusto mo talagang mabuhay bilang isang Muslim, siguro inshallah bibigay sa iyo. Kaya tulad din ng mga kasamaan ko, dahil na born Muslim tayo, so maraming mga pagsubok na dumaan at alhamdulillah dito natin nakita yung gabay ng Allah para mamulat ulit sa katotohanan at sa pamamagitan din ng ating mga mahal na guro at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya medyo nabuhayan tayo ulit. Siguro yung gusto ko is to be a successful Muslim sa dunya wal akhirah. Pero paano natin maging successful? Hindi lang bilang tayo, sarili natin, dapat kasama din natin yung unang-una yung mga nakapaligid sa atin at yung lahat ng gustong mamuhay na bilang isang Muslim at mamatay na Muslim. Pero bago siguro yun, makamit natin is kailangan may pagbabago muna sa unang-una sa ating sarili. Kasi mahirap itaguyod yung Islam kung may tulad ng sinabi ni Rads na may pagkukulang sa ating sarili. Kaya kasi kung titingnan natin ang Propeta Muhammad SAW, bago siya, ang unang nag-ano sa kanya is yung malalapit sa kanya yung asawa niya, tapos yung mga malalapit na. So paano maniniwala yung tao sa iyo kung ultimo yung asawa mo is medyo alanganin pa sa iyo? Nakatulad na sinabi ni Brother Riyad, pag sinisigawan mo. So kailangan siguro ipamumuhay natin yung Islam na with wisdom. Kung ano yung turo ng Propeta Muhammad SAW sa pagkitungo niya sa kanyang asawa, para yun yung magiging paghugutan natin ng lakas para may parating natin yung tunay na Islam sa ibang tao. Kasi pag nakita nila yung kung paano mo siya binuo sa loob ng pamamahay mo, siguro mas madali ng i-adapt ng ibang tao. Kaya siguro hanggang doon na lang kasi marami pa tayong kasama. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.